Yon, salamat sa question mo, buddy. Ano daw yung examples sa pwedeng mag-iwan ng pattern wounds? Sa objects, generally speaking, kahit anong maisip mo na pwedeng mag-iwan ng pattern marks, pwedeng mag-iwan ng distinctive marks for as long as merong forcible contact sa katawan, pwede siya. So specifically naman, maraming mga bagay na pwedeng gamitin, pwedeng magresulta sa pattern wound, like for example, yung belting. Ito, nakikita nyo yung nasa likod ko. Yung belt na yan, pag hinampas ka ng belt na yan, ito ang injury mo, ang tawag dyan pattern wound. Pangalawa, gulong. Pag nasagasaan ka, pag nag-iwan ng mark yung gulong doon sa katawan mo, sa injury mo, pattern wound yun. Pangatlo, pwede rin yung abrasion. So, ano yung abrasion, sir? Yung gas-gas. For example, kapag merong hanging, diba? Yung abrasion ng rope sa leeg natin, pattern wound yun. It reflects the appearance of the rope. Pwede rin yung mga sharp edge instruments. Pwedeng gumamit ng sharp force. For example, lagare. Diba yung lagare, may ngipin yun. Pag yun ang ginamit sa'yo to injure you, to inflict injury sa katawan mo, makikita mo dun sa sugat yung appearance ng ngipin ng lagare. Another one is gunshot wound. Especially kapag shotgun. Yung wads ng shotgun, pag tumama sa katawan mo, di ba yung maliliit na yon, it will spread out and penetrate to your body. So yung reflection, yung appearance ng mismong wads, makikita doon sa itsura ng sugat. So ano bang kahalagahan ng pattern wounds? Pagdating sa medical legal aspect, ang pattern wounds, it will link the particular weapon or object to the injury. Linking the object, yung ginamit na weapon doon sa injury, pwede mo rin siyang magamit to link the suspect or the perpetrator to a particular crime. And it will enable you to understand the surrounding circumstances of the death or of a particular case. So yun lang mga tol. See you next time. Good shit.